Naoperahan or maooperahan ka ba sa mata? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ano nga ba yung mga bawal gawin pagkatapos ng operasyon sa mata. Tara, let's discuss. Kung ikaw ay nagpa-cataract surgery, LASIK procedure, o di kaya vitrectomy or kahit anong eye procedure, ay mahalaga na alam mo yung mga bawal gawin para sa mas mabilis at maayos na paggaling ng iyong mga mata. Kaya tutok ka lang dito sa video na ito dahil siguradong makakatulong ito para sa'yo o di kaya sa mahal mo sa buhay. Pagkatapos ng operasyon sa mata, kahit naging successful ito, ay hindi ibig sabihin na natapos na ang gamutan. Actually, yung healing process ay nagsisimula pa lamang. Dito nagsisimula yung tinatawag na post-op care ng isang pasyente. Madalas may mga pasyenteng nagsasabi na okay na ako ata, Doc, dahil wala na akong nararamdaman. Pero pag sinilip naman natin yung mata, ay meron pang konting infeksyon, o di kaya may pamumula pa, or hindi pa kumpleto ang paghilom nito. Kaya napaka-critical nung unang linggo after ng operasyon. Dito pumapasok ang importansya ng pag-iwas sa ilan sa mga aktibidades or gawain na pwedeng makasama sa inyong mga mata. Una dyan ay wag na wag nyong kukusutin ang inyong mga mata. Alam kong minsan makate, parang may buhangin, o di kaya hindi kayo komportable sa pakiramdam ng inyong mga mata after ng operasyon. Pero siguraduhin na wag mo itong kukusutin or gagalawin. Dahil pwedeng magka-eberya pag ginawa mo ito. Kunwari, kapag ikaw ay naoperahan sa katarata, pwedeng ma-displace or mawala sa pwesto yung lente na nilagay sa'yo kapag ito ay kinusot mo. O di kaya kapag ikaw ay nag-undergo ng LASIK, ay pwedeng mawala sa pwesto yung flap na ginawa nung operasyon mo ng LASIK. O di kaya ay pwedeng bumukas or magka-impeksyon yung sugat na ginawa nung ikaw ay inoperahan. Madalas ay binibigyan namin kayo ng goggles para maprotektahan ang inyong mga mata at kailangan nyo itong isuot kahit sa inyong pagtulog sa unang 24 oras. Nang sa ganon ay maprotektahan ng inyong mga mata kasi minsan kahit antok na kayo or tulog na kayo ay napapakamot kayo kapag ito ay nangati. Pangalawa ay kailangan iwasan yung pagbubuhat ng mabibigat. Dahil ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay ay pwedeng mag-cause ng mataas na pressure sa loob ng inyong mga mata na pwede naman magresulta sa pagdurugo o di kaya pagluwag ng tahi ng inyong mga mata. Actually, kahit anong gawain na kayo ay mapapaire or mapepwersa tulad ng pagdumi ng matitigas, pag-ubo ng malakas, or pagbahing ng malakas, pagyuko at marami pang iba. Kaya ina-advise namin na huwag pilitin na dumumi kapag nahihirapan kayong dumumi para hindi kayo mapaire. Pwede kayong uminom ng maraming baso ng tubig o di kaya kumain ng mga prutas o gulay na pwedeng magpalambot ng inyong mga dumi. Hindi ka rin dapat yumuko ng matagal o di kaya bumaheng or umubo ng malakas. Pangatlo ay bawal mapaliguan o di kaya mapasukan ng tubig ang loob ng mata. Usually sa unang linggo ay dapat hindi mapapasukan ng tubig ang loob ng mata. Ang tubig kasi na pinanliligo natin ay pwedeng maglaman ng mga mikrobyo na pwedeng mag-cause ng impeksyon kapag ito ay napunta sa sugat ng mata na naoperahan. Kaya hindi talaga pwede malagyan ng tubig ang sugat ng mga mata ng ilang mga araw after ng operation. Iwasan yung pag-swimming, mga hot tubs o di kaya yung direktang shower sa inyong mga mata. Pwede naman maligo mula leeg pababa lamang. Kung gusto naman linisan ng muka ay pwede magpunas lamang basta siguraduhin na hindi malalagyan ng tubig or masasagi ang mga mata. Kung gusto naman hugasan ang buhok ay pwede yung salon style na nakatihaya dahil bawal nga yung nakayuko.
ito ay magtatagal hanggang sabihin ng inyong mga doktor na safe na mabasa ang inyong mga mata. Pang-apat ay wag na wag nyo lalagyan ng makeup ang inyong mga mata na naoperahan. Lalong-lalo na yung eyeliner, mascara o di kaya eyeshadow. Meron kasi itong mga chemical na pwedeng makairita o di kaya mapunta sa sugat ng mata na pwede rin mag-cause ng infeksyon at pwedeng makabulag kapag hindi naagapan. Panglima ay iwasan yung mga maalikabok at mausok na lugar. So bukod dun sa mapaliguan yung mata at maglagay ng makeup, ay iwasan din yung maglinis muna sa inyong mga bahay o di kaya ay magluto ng matagal na ma-expose sa usok para hindi mairita ang mata at hindi mag-cause ng infection. Ito ay para maprotektahan ang mga mata mula sa mga irritants at allergens na pwedeng mag-cause ng pamamaga at makaapekto sa magandang paghilom ng sugat sa mata. Pang-anim, huwag ka munang magmaneho sa mismong araw ng operasyon. Kahit na feeling mo luminaw na ang paningin mo, ay hindi pa rin ito sapat para sa mas safe at ligtas na pagmamaneho. Minsan kasi may mga gamot din na ginagamit sa operasyon na pwedeng mag-cause ng pag-antok o di kaya pagkahilo na pwedeng makaapekto sa iyong pagmamaneho. At panghuli ay bawal makaligtaan ang pagpatak ng gamot at ang pag-follow up sa tamang araw at oras. Kahit na naging successful ang operasyon, ay mahalaga pa rin ang pag-alaga sa inyong mga mata na naoperahan sa loob ng inyong mga bahay. Minsan kasi iniisip ng pasyente na okay na to, wala na akong nararamdaman o di kaya malinaw na yung nakikita ko, kaya hindi na ako magpapatak ng mga gamot at hindi na ako magfa-follow up sa aking doktor. Pero yung pagpatak sa tamang oras o di kaya pag-follow up sa itinakdang araw ay napaka-importante sa mabuting paghilom ng sugat dahil sa operasyon. Ito ay mahalaga para maiwasan yung mga pwedeng maging komplikasyon tulad ng infeksyon, para ma-monitor at mabantayan ang inyong mga mata para magawan kaagad ng paraan kapag nagkaroon ng problema. Itong huli, may idadagdag lang ako na madalas din itanong sa akin kung pwede bang manood ng TV o di kaya gumamit ng cellphone. Actually, ang panonood ng TV at paggamit ng cellphone ay wala naman talagang direct na koneksyon sa operasyon ng iyong mga mata. Pero mas mainam pa rin na limitahan ang paggamit nito. Pwede kasi itong mag-cause ng mabilis na pagtuyo ng mata na pwede naman makairita doon sa inoperahan na mata at mag-cause ng paghapdi nito. Hindi naman talaga ito bawal, pero mas maganda kung limitahan ito para hindi makairita. Bukod sa mga dapat iwasan, ay meron din tayong mga pwedeng gawin para sa mas mabilis na paggaling. Gumamit ng mga protective eyewear kapag lalabas ng bahay. Tulad ng nasabi ko kanina, matulog kayo ng merong eye shield para kahit papano ay napoprotektahan ang inyong mga mata sa unang 24 oras. Kumain ng mga masusustansyang pagkain para sa mas mabilis na paggaling ng naoperahan na mata. At iwasan ng stress dahil ang relax na katawan ay mas mabilis gumaling. So ayan mga idol, sana marami kayong natutunan sa episode na ito. Tandaan na hindi porket na operahan na kayo at naging successful ito, ay babaliwalain na natin yung mga hindi pwedeng gawin at mga dapat gawin after operation. Kung meron kang kilala na nais maoperahan, naoperahan, or maooperahan pa lamang, ay i-share nyo na lang sa kanila ang video na ito. Meron na rin ako nagawang video about sa mga dapat nyong malaman bago kayo mag-undergo ng cataract surgery. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga dapat at hindi dapat gawin after ng operasyon sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.